Ah. Ngayon nagpainom tayo nitong ating mga alagang kambing dito. Yan, ito yung ating pinapainom dito sa ating mga alaga. Ito nga pala ay tubig na nilokan natin ng konting molasses. Yan, so yun yung kulay niyan kapag ito na yung molasses. So ito yung pinapainom natin dito sa ating mga alagang kambing. Pansamantala pala tayong gumawa ng DIY na feeder nila. So ito ay malaking tulong para sa lagaan ng pakain nitong ating mga alaga. Ngayon nga pala ay alas 4 na ng hapon at yung pakain dito sa kanilang pakainan ay naubos na. Kaya ngayon tayo ay magpapainom itong ating mga alagang kambing. By the way guys, itong ating mga kambing dito is may mga buntis na din. Ito si Pula ay buntis na yan. Itong ating red bower dito. Tapos ito naman yung kanyang anak si Primo. Yan, sa mga gusto nga pala pong mag-upgrade ng mga native na kambing nila. So pwede na nga ito si Primo. Out natin. Ito nga pala ay 5 months na. Yan, so ito yung kanya tsura. Ang ganda ng kanyang katawan ngayon. Pure breed na bower. Itong si Primo. Tapos itong si Juana. Yan, kabuuan niya na rin ngayon. Yun yung mga inaabangan natin ng mga anak dito sa ating mga alaga. Itong isang kambing natin dito na native din is buntis na din. Ito hindi ko pa sure kung buntis na. Tapos ang nakakatuwa lang dito ay yung ating mga tupa. Dito nga pa sa mga tupa natin ay meron tayong bagong paanak. So ito yung 4. Dati nga lang itong ating tupa ay 3 peraso lang. Yung nandun yung lalaki. Pero ngayon ay 6 na sila. Ito yung bago natin paanak. So ito ay lalaki ulit. Yan. Ito yung pangatlo sa paanak natin sa mga tupa dito. Yan, lalaki yan. So ngayon ay napakainit pa rin ang panahon dito sa amin. At bali ang pag-uusapan nga natin ngayon ay kung paano nga ako nakapasok sa pag-aalaga ng kambing. So nagsimula lang tayo sa native na kambing. Nagsimula tayo sa 3 heads na native ng kambing. Hanggang sa tayo ay yung ating mga native na kambing is dumami ng anak. Hanggang sa nakapagbenta tayo. At pumasok na rin tayo sa mga upgraded na kambing. At ito nga yung ating mga bower type na mga kambing. So, paano ba magsimula sa pag-alaga ng kambing? Unang-una, tayo ay nagsimula ng zero knowledge, as in wala tayong ideya, wala tayong kaalaman. Kaya kung gusto natin magsimula ng pagkakambing, ay mas maigi na mag-invest muna tayo sa kaalaman. Marami naman po tayong pwede mapagpunan ng mga kaalaman kung paano ba yung tamang pag-aalaga ng kambing, kasi hindi din po basta-basta mag-alaga ng kambing. May mga mararanasan po kayo na minsan na magkakasakitan yung alaga. Dapat alam natin kung paano i-administer yung sakit, kung paano natin gamutin. Kasi kung di po natin siya mabibigyan ng pansin at hindi natin ma-address yung sakit niya, is posible din pong mamatay yung ating mga alaga. Kaya sayang po yung oras, yung panahon na ginugol natin sa pag-alaga ng kambing. Kaya una-una po natin isasalang-alang is yung knowledge. So pwede po kayong umattend ng mga seminar, webinar. Meron din po mga video sa YouTube, sa Facebook. So kung gusto nyo po malaman yung ating pong mga practice dito sa ating kambingan, pwede nyo po akong i-subscribe dito sa ating YouTube channel. At pwede nyo rin po akong i-follow sa ating Facebook page. Yan, ang Hilawan Adventure po. Pangalawa po, kailangan natin ng
pagkain ng kambing. Yan, kung gusto natin magsimula sa pag-aalaga ng kambing, kailangan meron po tayong taniman ng pagkain sa kanila. Kasi kailangan ito po ng ating mga alaga, lalo na kung tayo po ay magpaparami ng mga kambing. Importante po ang forage sa pagkakambingan. Kahit sa ano pong larangan ng paghayupan, ay ang pinaka-importante po dyan is kung meron pa tayong sapat na pagkukunan ng pagkain. Pangatlo po ay kung gusto natin magsimula sa pag-aalaga ng kambing, kailangan po tayo ay merong maayos na pabahay. Yan, dapat meron po tayong goat house na maayos na pwede pong mag-cater ng ating mga alaga, na sila po ay makapagpahinga, makatulog ng maayos. At the same time ay yung hindi po magiging toxic yung kanilang mga dumi sa kanilang sarili. So ngayon nga po is nagbabalak po tayo mag-extend itong ating goat house, dahil ito po ang ating dalawang goat house ay sikip na para dito sa ating mga kambing at saka dito sa ating mga alagang tupa. So ang plano po natin is 8 feet by 20 feet. 8 feet po yung luang, dito po siya natin lalagay sa portion na to. 8 feet po yung luang, ang haba niya po ay 20 feet, punta po doon. So yun po yung ating next project dito sa ating kambingan. So hopefully magawa po natin this. At the same time yung ating pong manukan ay atin na rin po sisimulan yung ating pagbabahay sa kanila. So dumadami na rin po kasi yung ating mga alagang manok, kaya kailangan natin ng maayos sa pabahay. Ano pang kailangan natin kung tayo gusto natin magsimula sa pag-aalaga ng kambing? Siguro naman po ay yun po yung mga essential na mga nabanggit natin. Kaalaman, mga pagkain, pabahay ng kambing, yun po yung essential na dapat meron tayo kung tayo magsisimula. Tapos yung iba na lang po, yung the rest is through experience. Yan, habang tayo nag-aalaga ng kambing, patututunan po natin yung tamang pag-aalaga ng kambing through experience. Ano po? Sa pag-aalaga naman po ng kambing, ang pinaka-challenging lang po dyan is kapag nagkakaroon sila ng sakit. Kasi kalimitan yung po yung hindi natin talaga may iwasan sa ating mga alaga, na sila po ay magkakasakit. Kaya po much better talaga na tayo po ay nanonood po ng mga seminar, yan, mga webinar na meron naman pong binibigay na pre-seminar po ang ating Department of Agriculture. At meron din naman po sa YouTube, yan, meron po silang mga na po dyan, mga tips kung paano natin gagamutin yung ating mga alaga. Maging dito po sa ating YouTube channel, tayo po ay nagbabahagi din ng mga kaalaman regarding po sa paggagamot ng mga sakit ng mga kambing natin. Tayo nga pala po ay almost 6 years na sa pag-aalaga po ng kambing. Nagsimula tayo sa native hanggang sa ngayon po ay nagkakaroon na po tayo ng upgraded na kambing. Ito nga po pala yung ating si Bunog. Yan, ngayon pong April katapusan or early May po yan mga anak. Sobrang laki na po ng tiyan yan. Yan po kaisa-isa nating full blood dito, traditional full blood dito sa ating mga alaga. Yan po, yun po yung mga kailangan natin lang tandaan sa pag-alaga ng kambing. Pag mag-aalaga po tayo ng kambing, unang-una, huwag po tayong matatakot na tayo mamatayan. Kasi po sa pag-aalaga po talaga ng mga ganitong uri ng hayop ay normal lang po talaga na, at hindi talaga po natin maiwasan kahit ano pong pagbibigay natin ng mga bitamina, tamang pag-aalaga, tamang pagbibigay ng pagkain sa ating mga alagang ito, hindi po talaga minsan natin maiwasan na mamatayan po talaga. Yun nga, tanod yung ating mga alagang tupa. Yan, dito po sa amin talaga ay upod na po yung mga damo, halos kalbo na po talaga dito at wala na po halos makain. Kaya po ang ginagawa natin talagang paraan dito sa ating kambingan ay tayo po ay nagkakat and carry or tayo po ay nagkukumpay. Bali nga, ito nga po yung ating kinukumpay. Ito po ay isang klase po ng kahoy na ang tawag po sa amin dito ay tibig. Yan, ito po yung itsura po ng dahon niya. Ito po yung mga sanga. At yan po yung binabanatan pa ng ating mga alagang kambing. Mamaya po tayo magbibigay ng kumpay dito sa ating mga alagang ito. And ito din po talaga yung kagandahan kapag meron kang feeder. Ito po ay gawa lang sa kawayan. Ito po ay DIY. Siguro ilang feet ba to? Haba-haba din po ito.
siguro nasa mga 10 feet. Yan. Tapos meron po tayo ditong, ito rin po yung ginawa natin DIY feeder na gawa naman po sa drum. Para naman po sa kapag tayo ay magpapainom, yan. Meron nga po tayo mulaas na binigay dito. Tapos kapag tayo magbibigay ng feeds ay hindi po masayang. At ngayon nga po pala ay nagplano pa tayo magdagdag ng panibagong stocks. Plano po natin bumili ng panibagong full blood para po ma-improve o mag-upgrade pa yung lahi nitong mga alaga natin bower dito. Pero syempre po hindi po tayo magpapawalan ng mga native na kambing. Bali ito po ang ating native na kambing dito ay 5 peraso na lang po sila. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 5 peraso na lang, ay 6. Bali 6 na peraso na lang po. Tapos itong ating mga bower type na kambing is mga 5 peraso po sila. Tapos meron po tayong 6 na tupa. Nagsimula lang nga po tayo sa 3 ulo ng tupa at ngayon po ay 6 na peraso na sila. Sa loob ng magto 2 years na rin po sa pag-aalaga ng tupa. So lumoble na po agad yung ating mga tupa dito. Pero plano po natin is bumili din ng Dorper type na tupa para po yun yung ating gagawing pang-upgrade dito sa ating mga Domara na breed ng tupa. Ito pong breed ng tupa natin dito, mapapansin nyo ito yung ram natin. Ito po yung nabili natin ay 8 months pa lang, pero ngayon po ay malaki na. So yan po ay Domara po ang breed ng mga tupa na yan. Yan, mapapansin nyo po dito, kumakain po itong ating mga tupa dito. As in, sinisimot po nila yung mga natitira pang damo dito. Yan, so yun po yung mga Domara type na o breed ng tupa. So plano po natin ay mag-upgrade ng Dorper, kasi yung Dorper po ay meat type din po siya na medyo mas malaki po kasi dito sa Domara. Ayan o. Ngayon ay nagbibigay tayo ng pakain dito sa ating mga alagang kambing, tsaka dito sa ating mga alagang tupa. Bali ito nga palang combine natin ngayon ay ito nga pala ay dahon ng tibig. So yan ang itsura ng dahon ng tibig. Medyo malaki yung dahon niya, makapal. Tapos medyo ano din siya, tawag dito magaspang. Yan, magaspang. At ito ay paborito talaga ng ating mga alagang native na kambing. Tsaka itong ating mga alagang kambing, tsaka itong ating mga alagang tupa. At dahil sagana nga rin kami dito sa ganitong uri ng kahoy, itong uri ng pakain na ito, kaya ito yung palagi namin kinukumpay at ibinibigay namin dito sa ating mga alaga. Yan o, sarap na sarap sila. Ito rin kagandahan talaga kapag marami kayong pwedeng pagkunan ng pagkain at hindi rin ganun kalayuan yung pinagkunan nitong ating kumpay na ito. Bali dito nga lang sa taas-taas natin yung kinuha. At ang isa pang advantage ng pagkakaroon ng feeder, yan, katulad ng ganitong feeder, is malawak silang makakakain, malaya silang makakain. Dahil hindi nga sila nag-aagawa ng space, hindi sila nagsusuwagan kahit papaano. At the same time ay nakabitin yung pagkain nila na hindi nila matapakan. Kasi may tendency na kapag napakan na ng ating mga kambing yung pagkain, ay hindi na nila ito kinakain. Ang ganda talaga ng katawan nitong ating red bower na to. Ang ganda ng katawan ngayon. Yan nga pala ay 5 months na after niyang mga anak. Napakaganda pa rin ng katawan. Ito yung kanyang anak, si Primo. 5 months old na. At sa mga gusto nga pala pong maka-avail nitong ating si Primo, yan, PM lang po kayo. Kaya yan, dito muna natin natapusin itong ating vlog. At sa susunod na araw ay update ko ulit kayo kung manganak na ba yung ating mga alagang kambing dito na buntis. At maraming salamat nga din po pala sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel. At kung gusto nyo nga din pala po suportahan yung ating Facebook page, ay ilalagay ko po dyan yung link sa comment section. At pwede nyo rin po tayong i-follow doon. At doon po tayo ay araw-araw po tayo nag-update at nag-upload po ng video sa ating pong Facebook page.
Yan, ang pangalan po ng ating Facebook page ay Angelo One Adventure. At doon po tayo ay maraming ibinabahagi ng mga karanasan regarding sa pag-aalaga ng kambing. So hanggang dito na lang po. At muli, this is your millennial farmer, Angelo One Adventure. At hanggang sa muli, paalam!